Hello! Good morning! Magandang buhay! Happy Monday! Kaka-sunrise lang po dito sa alas 10. Grabe naman po. Ngayon ay negative 1 degrees Celsius. May weather update. Let's go! Ang live telecast. And syempre, dahil tayo, Jollibee, meron tayong Atomic Habits. Naray, nag-aaral tayo. Hindi po brand. Nako. Nag-aaral tayo. Hindi na brand. I-recycle niya lang. DC kasi hindi naman po to trackable. So, template lang po yung gagawin. So, Hindi po natin nagagandahan ng presentation. Ganun. Oo, sabi kasi sabi ni GPT, para daw maging successful yung book club, dapat daw every week nag-iikutan yung mga magkakasama sa book club kung sino yung magpa-facilitate para iba tayo ng way ng pag-interpret ng things para lahat mabibigyan ng like. Yan. So, ang topic natin for today is why tiny changes make a big difference. Insight muna tayo. Okay, let's start with Sana kasi siya yung una sa Akin, unang takeaway ko doon sa introduction, hindi po ako mag-sports ever. Ito na. Ate, hindi na ako interested sa badminton, sa volleyball, sa kahit anong sports-related thing na pwede akong magka-injury at ikamatay ko. Kasi po, baka hindi kami same ng recovery path ng author ng librong to. So, lalayuan na po natin yung mga sports na yan para hindi po tayo mali. Pero, another thing dun sa entrance, parang looking at the author's backstory. And at the same time, kung paano niya na-rebuild yung sarili niya after yung dun sa injury na niya yun. Goes to show na yun, iba yung kailangan meron ka talagang willingness. Like, in everything that you do, nagsisimula talaga siya sa'yo. For you to be successful or for you to achieve your goal, it really has to start with you. Kahit externally referenced ka or motivated ka by external factors, yung yung willingness na you want to be influenced or you want to reach that goal really starts within you. So it's really an internal thing. It's an internal struggle na isa din sa mga nabasa ko na yung habits, diba, can be a double-edged sword daw. So, kasi sa akin, pag I'm building a morning routine, yun yung nilalagay ko sa daily stand-up ko last week. But at the same time, part ng morning routine ko is nagdo-doom scrolling ako sa TikTok. Tapos when I read the chapter, para sabi ko, shit, oo nga. Dahil iniisip ko, ang dami kong free time, tapos bigla akong magdo-doom scrolling. Nagiging part siya tuloy ng morning routine ko, nagiging part siya ng habit ko. Which in turn, nagiging part siya ng bad habits na sana iniiwasan ko for 2024 kasi yun yung goal. So parang ganon. Nabasa ko rin dito, parang kung nabasa ko siya sa Atomic Habits, sabi ko, shit, parang mali yung strat plan namin kanina. Kasi we focused on goals. Maybe we should have looked into systems instead. Bad trip! So baka po sa next strat plan, tingnan natin ang systems. Ate, nakamute ka dito. Next session. Kaya nga sabi ko dapat iyan. Session pa naman. Maganda naman yung goal setting. Pero, yeah. It's nice na, I think it's nice na aware tayo sa goals natin. Kasi at least, you know kung saan ka pupunta, yung direction mo. Alam mo yung mo. Yes. And na-appreciate ko yung just doing 1% better every day. Kasi parang sa akin, personally, kaya nahihirapan ako, feeling ko kaya ako nahihirapan mag-establish na magagandang habits is because I go big. Parang sa akin, go big or go home. So pag hindi ko siya nagawa agad, dun sa first try ko, feeling ko, this is not for me, wag na. Parang hindi na ito mag-work sa akin. Parang ganon. Pero yun nga, sabi nga ng book, it's just, you just need 1% improvement of what you want to do every day. And since hindi nga siya one time, big time na mapapansin or mafe-feel na improvement or na change, mas magbe-benefit ka dun sa ginagawa mo 1% improvement over time. Ayun lang po sa akin. Wala na po ako ibang ambag. Thank you po and have a great day. Thank you, Janabi. Okay. Ano nga pages yung natin, coverage natin for the first session?
Introduction hanggang chapter 1 na. Chapter 1. Okay. Ikaw nang, anong takeaway mo sa introduction? Hindi niya Ano lang ako, libro kasi niya. hindi ko mahanap yung libro ko. Pero binasa ko to before pa. Pero actually, all my plans for 2024 is brought by that, reading that book. Ngayon pa lang siya talaga consciously kong in action kung ano man yung nabasa ko before. Kaya sabi ko, this year, wala akong goals. Hindi ko goal na magka six-pack. Ang goal ko lang is mag-exercise 30 minutes a day. Yeah. Good thing na binrot mo yung sa goal planning natin. Pero nakikita nyo naman na meron na tayong daily habits na ini-enforce. Nagdi-daily stand-up na tayo as a management. Nagwi-weekly meeting na tayo. So, ito na yun. Ito na yung simula. Kasi before, wala talaga eh. Last year, walang ganun eh. Parang kahit ano na lang, kung ano yung kaya, ganun na lang. Ito mas intentional. Kaya din ko yung vision board. Ano na din-discuss? Pero yun talaga, ito lang talaga yung manifestation talaga na binasa ko yun. So, imagine, ang powerful talaga. Ngayon ko lang na-realize na talagang pag naging professional ka dun sa professional development, hindi mo alam na ma-manifest mo siya. Kahit na hindi agad, immediate, pero eventually, napaprocess pala siya ng utak mo. At magma-manifest siya sa actions mo, sa intentions mo. True. So, yun talaga yung goal ko for this year. Just be consistent in developing habits. Kaya din, inano ko na tong book club na to kasi gusto ko talaga maging intentional and I want us to be together in that journey, hindi lang ako. Kasi mas okay na as a group tayo, accountable tayo sa isa't isa. And gusto ko, hindi lang naman ako yung mag-grow. Gusto ko tayong lahat. Kasi ayoko, yung success daw is a lonely journey, di ba? Lalo na pag nasa taas ka. Tapos ikaw lang yung nandun sa tuktok. It can be lonely sometimes. So gusto ko talaga, kasama ko din kayo para andun tayo sa taas, sama-sama tayo. Party tayo doon. Tama. Party tayo doon. Bye! Yes, thank you so much, Ninang. Next. Wait lang, kuya, ino-open ko lang. Okay, Sige lang, go. Yung sinabi mo din pala na pag talaga nagkakaroon ng adversity ang tao, depende talaga kung paano mo siya tatanggapin or paano mo siya, anong gagawin mo after that. Kasi siya, imbis na mag-dwell siya dun sa nangyari sa kanya. Sa lumubog niyang mata. Oo, kasi parang ano na yun eh. Pinakil na yun, ay wala na, parang give up na lang, ganun. Gumawa siya pa rin ng paraan. Sorry ate, sisingit ako. Naalala ko lang yung parang, nabasa ko siya somewhere na there are two types of people when it comes sa crisis. Yung isa, highlights yung difficulty ng crisis na yun. Tapos yung isa, shares kung paano daw niya na-overcome yung difficulty na yun. So, it's a matter of you choosing kung ano yung fo-focusan mo. Are you going to focus na ang hirap ng pinagdadaanan ko ngayon. Grabe. Pero 6 years yung sa kanya, no? 6 years na consistent. My God. Kaya natin sana all may maayos na bedtime routine. Oo, circadian rhythm natin. Kaya din mahirap tayo mag-lose ng weight eh. Sana all may maayos na bedtime routine gel. Sabi ni Jel, ano yung bedtime? Ano daw yun? What is bed? Who is bed? Okay. Okay. Thank you so Yan lang po, much. sorry. Bigyan natin yung mic kay Vinci. Let's go, Benji! Ako naman, gagawin. Ito, sa notes ko, ito yung mga takeaways ko. Sa introduction specifically, I realized, or na-re-emphasize sa akin, na different talaga yung starting points natin. And yung starting point niya nga is at a disadvantage. Diba? Pero, because hindi siya, parang ano yung sabi ko, drive and determination helps us get started, but discipline and habits lets us follow through and finish. Kasi, yun. Determination, something, hanggat na nun din siya, and determination. Quotable quotes. Kasi Hindi sila lagi ko sa daily stand-up ko yan. Hindi ako nag-daily stand-up eh. Ano daw? Drive and determination helps us get started. Discipline and habits lets us follow through. Kasi dun sa story niya, di ba parang, hindi, since 4, naglalaro ako ng baseball, ito yung pangarap ko, this is parang yung nangyari sa kanya, kahit gaano kagrabe. Yeah. Yung drive and determination niya to fulfill kung ano yung dreams niya. Yung push sa kanya na mag-form ng better habits, di ba? Pero yung everyday, which most people don't talk about, yung everyday na kailangan mong i-follow through yung habits na yon,
yun yung nakakapagpapunta sa finish line. Tapos sinulat ko malaking-malaki dito, start small. So ayun, hindi naman siya nagsimula sa kailangan Tara mo yung door. Madraft ako sa team, maging athlete ako. Nangyari na lang siya through starting small. Yung mga habits niya maliliit lang, clean your room, pero dahil nga incremental, nagko-compound yung results. Nakarating pa rin siya dun sa Tapos isa sa mga pinaka na-appreciate ko is parang yung story niya maganda, pero hindi din yun yung parang pinakamaganda na oh my god, sobrang naging successful ako, naging billionaire ako, ganyan. Pero it's the journey that matters. Na no matter how insignificant the win may be, yung pinagdaanan niya from his starting point going dun sa mga narating niya, yun yung parang i-cherish mo as your own human experience na unique sa'yo. Tapos, sinulat ko din sa chapter 1, the aggregation of marginal gains. Gains. Oo, parang yung 1%, sabi nga ni Jana kanina, may not be noticeable, but it can be meaningful in the long run. And hindi naman tayo nagpe-play for short time lang. Yung inisip talaga natin dapat lagi is yung long game. Sana kung mararating ng 1% na to over time. And yung statistics nung 37 times better ka, if you just improve 1% a day in 1 year, yung mathematics nun, yung statistics nun, oh my God, sobrang hindi pala ako dapat nag-give up kahit gaano ka unnoticeable. And even yung story niya dun sa beginning, di ba, na parang about yung sa coach ng bicycle team, na parang ang dami nilang inayos, even yung mga unremarkable, yung mga feeling natin insignificant, pero lahat yun nag-add up. And lahat yun naniniwala ako na nakadagdag sa success nila. Tapos, lastly for me, I think yung pinaka nag-resonate sa akin emotionally is yung, kasi ito bad habit ko to yun, na parang pag nag-goal set ako, parang pakiramdam ko, hindi ako pwedeng sumaya. Like, yung problem number 3, which is goals, restrict their happiness. Parang feeling ko, pag nag-grind tayo, hindi natin inaalaw yung hustle culture, yung grind culture. Hanggat hindi ako nakakarating dito sa goal na sinet ko, wala akong karapatang maging masaya. And a lot of the times, guilty ako. Parang, hindi ko pa nakakuha yung, hindi ko pa nagagawa tong results, hindi ko pa nakaklaim or nararating yung gusto kong marating. Feeling ko, hindi ako magiging masaya until makuha ko siya. Pero yung eye-opener sa akin is, if you have good systems to fall back on, you definitely appreciate the journey more than the destination. So, ayun, yung pag-iisipan ko sa tonight, kasi parang sa reflections ko na, bakit nga hindi ako masaya? Bakit hindi ako masaya in trying to achieve my dreams and my goals. Tapos parang yun pala yun. Kasi hindi naman pala yung end result, yung end all be all. Yung journey yung mahalaga. Ayun lang. Ngayon lang kami muna sa notes ko. Wala naman ako. Yes, thank you so much, Winchi. I think normal naman talaga yun na kapag meron kang goal na siniset sa sarili mo, na parang hindi kailangan ko muna ma-achieve tong goal na to para maging akong happy, para mag-celebrate. Pero yun nga, pagiging goal-orientedness yun eh. Which is good, pero double-edged din talaga siya. Kailangan ma-enjoy mo rin talaga yung journey as you go through. Natutunan ko rin yan the hard way sa pag-negosyo. Kasi kapag sobrang goal-focused mo, minsan, mapufrustrate at mapufrustrate ka talaga. Especially if the results na hinahanap mo hindi agad malabas, gano'n. Kaya masarap na reminder talaga yan, yung enjoy the journey, na yung joy is in the journey. Hindi siya, pansinin mo yung joy nasa journey, as in yung word na joy nasa journey din siya. Sorry. Ay, Garage. Taray wordplay. Naalala ko lang yung kaya siya, the ko. joy is in the journey. Kasi yung joy talaga nasa What a journey it has been. May naalala ko dun sa kaya din pala, pinart ko na habit ko yung journaling kasi gusto kong magkaroon ng clarity kung paano ko ipaprocess yung thoughts ko and paano ko i-express, because
Kaya din gusto ko na mag-video content na rin kasi eventually the goal is speakership. So talagang developing the habits, not really just, goal setting, ito yung goals ko, pero creating that system na ma-form yung habit and yung skills all throughout. Tapos, example din na sinabi mo sa business, yung journey, it's the journey that counts, or dapat experience mo talaga yung journey. Kasi ako, dapat ba maging masaya ako pag naka 500 team members na tayo? Doon lang ba ako sasaya? Hindi. Araw-araw masaya ako kahit na may mga kaguluhan. Masaya pa rin tayo sa mga nangyayari na doon pa nga tayo natutuwa pag may mga may mga chika. Pag may rumble. Doon pa tayo natutuwa. Kapag may drama. Pag may drama. Drama tayo na Hindi lang ako yung drama queen. Hindi, ini-enjoy ko talaga kasi sabi ko this is not something, yung experience na to as a leader, it's not something that I can simulate. Diba? Once in a lifetime experience na ma-experience yung ganito, yung mga adversities, yung mga challenges, hindi ko kayang i-emulate yun kahit sa game. Diba? So, natututo ako and alam ko na nag-evolve ako as a Pokemon. So, very grateful ako doon. Masaya ako. Masaya talaga ako. Kahit nasabihin na hindi siya, masakit siya sa heart minsan, pero masaya talaga ako. Yun lang. Yes. Okay. Thank you so much. Balikan lang natin yung blank, Kuya Earl, kasi may blank and determination. Kasi hindi ko talaga Drive. Parang ang analogy ko dyan is yung drive and motivation, yung post-pro na nag-start ng fire. Pero yung discipline, yun yung panggatong na nagsusustain ng fire. Okay. Which is very ko dyan kasi yung asawa ko, dyan naman siya, yun yung strength niya, yung discipline. Imagine 10 years na siya sa trabaho niya. Tapos high risk pa yung trabaho niya. Everyday Monday yung trabaho niya, pero naka 10 years na siya. Kaya talagang dyan ako saludo sa asawa ko, sobra sa disiplina. Nakawin ko to, Vinci, akala mo mamarkosin ko to. Okay lang. Kaya lalagyan ko to sa daily stand-up ko today. I-comment nyo. Sabi dun sa book, focus on the trajectory, not results. Kasi parang yung 1%, yung parang yung pagkakaiba nga ng flight routes from Washington and parang New York ata. Gusto ko yan, yung airplane na natin. Oo. Yung parang ilang degrees lang yung difference. 3.5. Diba? Tapos sobrang layo pala siya in the long run. It makes the difference in the long run. Hindi lang natin siya ramdam ngayon. So, ayun. Napaisip tuloy ako. With that analogy in mind. Jana, yung analogy na yon, ibig sabihin nun, dapat talaga nag-set ka pa rin ng goals. Kasi you wouldn't know you have the right trajectory if wala kang goals na sinet. Ang point niya lang, hindi naman niya sinabing huwag mag-set ng goals. Ang point niya lang, to hit those goals, kailangan mo talaga ng systems. Okay. Thank you, Kuya Earl. Papunta na ako sa question na yun. Thank you, Kuya Earl. Ayun. Si Jel ba? Consi Jel, makakapag-share ka ba? Cons. Ayan. Next week ako babawi. Okay. Makikinig na ako sa inyo. Thank you. Thank you rin sa pag-join na. Sige, next week na lang. Okay, Kuya Earl, it's your attention. Okay. So yun sa akin naman, sa introduction, alam nyo, ang pinakauna kong highlight talaga dito is, and I knew if things were going to improve, I was the one responsible for making it happen. Sobrang ganda nun. Na simple lang yun, pero yung accountability mo sa sarili mo na lagi ko tong naririnig kasi sa mga business mentors ko na if it's meant to be, it's up to me. Yung ikaw talaga yung Ay, gusto ko din yun. magdadrive nung future mo. Ang daming quotable quotes. If it's meant to be, it's up to me. Lalagyan ko din yun sa daily stand-up ko. Kasi, alam niyo, madali kasi talaga magreklamo sa totoo lang. Madaling magreklamo sa buhay, madaling magreklamo sa mga nangyayari. Pero yung ikaw magiging accountable sa kung paano mo babaguhin yung buhay mo, yun talaga yung difference ng successful people sa mga complainers. So, and makikita mo yun sa lahat, kahit yung mga nasa paligid nyo, makita nyo naman yun, di ba, sa mga boss nyo na talagang sila, hindi naman sila complainers, talagang action talaga takers sila. Makita nyo talaga kung gaano ka-different yung buhay nila. Sa boss, sa mga katrabaho, sa mga nilulook up nyo ng mga tao, laging yung mga action takers, sila talaga yung merong mas magandang outlook. Tsaka yung nangyayari din sa buhay. Sa akin, sobrang nagmarka talaga rin. Tapos, yung mindset talaga.
Mindset. Tapos yung sabi pa niya na na wala naman daw defining moment yung journey niya. Walang defining moment yung buhay niya na parang the legendary, walang ganun. Parang it's yung aggregation ng lahat ng habits, yung lahat ng effort, yung lahat ng sweat na binubuhos niya sa craft niya araw-araw. Yun yung nag-result dun sa kung ano yung siya ngayon. Tapos, ang last ko dun sa introduction na takeaway, sobrang na-amaze lang ako kung gaano siya ka-humble. Hindi kasi ako humble. So, pag nakita dun sa book, yung sabi niya, anything na maganda. At least aware. Oh, aware. Self-aware. So, nasa book na to, this is from the people who did it before me, from yung mga gumawa ng mga research. Pero anything na mali, sa akin yung i-blame. Grabe yung accountability, promise. Grabe yung humility, yung accountability na ang galing. Ang talaga, ang dali. Si James Clear, umattend talaga ang mga webinar niya. Kaya rin ito yung saka nakasubscribe ako sa newsletter niya. Kaya ito rin yung sinuggest ko na first book. Maganda kasi talaga to para year starter. Ito rin kasi yung book ko last year na nakakapagpaano sa akin ng habits. While we're in the topic of humility, sa sidetrack ko lang kayo ng konti kasi gusto ko talaga i-share to sa management team. I was supposed to basta nakalimutan ko kung bakit Lagyan ako. natin yan dito. Maghanap dapat ako ng parking. Walang parking. Sa simbahan lang yung parking na kailangan. Tapos tinanong ako bakit daw ako magpa-park. Sabi ko pupunta daw ba ako doon sa yung parang part ng simbahan na pwede kang mamili. So na-force ako na dumaan doon kasi nag-park ako sa simbahan kasi yun yung pinakamalapit doon sa So I was forced and then I found this book. It's Lead Like the Saints. So na-force ako bumili ng something. Pero feeling ko naman hindi siya accident. So I just want to share yung first lesson ko doon sa book na sa first chapter. It's about humility. Kasi feeling ko hindi talaga siya aksidente na kailangan kong bilhin yung libro. Pero yun sabi ni Lord para sa iyo to. Nag-struggle ka ngayon, di ba? The first lesson is about humility kasi according daw kay Mother Teresa, humility is parang the start of everything. Lahat ng values doon nang galing. Kung maalala yung exact na words. Pero doon talaga nagro-root lahat ng it's the mother of all virtues daw, yung humility. And one of the things na about leadership na may humility is willing ba as a leader, are you willing to accept the role of a servant in humble service to others? Number 2, do you listen very carefully to the ideas of others? Do you value their suggestions? Do you admit na nag-commit ka ng mistakes? Do you acknowledge your limitation and your weaknesses? Do you recognize vulnerabilities and knowledge gaps? And do you give credit to others when it's due? And are you willing, are you willing to raise up others above you? Na hindi ikaw yung laging star ng Pasko. So yun yung gusto ko lang i-share. Kasi I think this is gonna be important for us, lalo na yung sa atin dito na we're gonna be the leaders of VC, na we lead by humility din. Moving forward na I think we're in the journey of the fact na nandito tayo today. Ito na yung the beginning of the rest of our lives. Kasal yan. What a journey. We have the chance actually to influence others. Kaya I want to really build a better culture sa VC na learning culture, accountability, na we're in this together, we develop each other, yung ganon. That's why I want to share this kasi I want to be humility at the core of our leadership. We're at the service of others. Nandito tayo because we want to serve our community. We want to serve the Filipino nation. Or Filipinos. Filipino people. For Filipinos. The Filipino people. Humility. Yan lang. Naalala ko lang kasi sabi ko, share ko to. Dahil nandun na tayo sa topic ng humility, meron rin akong dun. Kasi, alam niyo naman, star complex talaga ako. Gusto ko ganito eh. Kaya gusto ko ganito, pataliguan to eh. Wala nga ganito. Kahit saan, humble ako. Ganon. Humble kahit ako. saan grupo ko iba to, star complex talaga ako. Kaya sabi ko nga, wala akong ibang identity sa kahit saan. Sa LM batchmates ko, star complex na ako, sa high school ko, sa lahat ng group ko. Tapos, natutunan ko rin talaga na dapat marunong ka mag-share ng spotlight as a leader nung nagbe-business na ako kasi
kapag laging ikaw yung star, hindi ka develop ng next inline leaders mo. Kaya yun yung medyo medyo mahirap pa na learning yun sa akin nung una kasi gusto ko nga bida-bida ako ganun. Tapos hindi nga pwede, kaso nga, hindi siya pwede na ganun kasi nga, hindi ka makapag-develop ng next inline leaders mo. And kapag hindi ka nakapag-develop ng next inline leaders mo, mag-fall yung organization kasi hindi talaga kaya na ikaw lang. Parang lahat tayo ay may 24 oras lamang. 16 kung kasama yung tamang tulog. Diba? So, yun. And share ko lang din yung mga mga graphs na important bago natin pag-share ng mga thoughts. May graphs? Yes. Fuck! Hello! May mat dito, magli-leave na ako ng the effects of small habits over time. So ito yung sinasabi kanina ni Janet at ni Vinci na yung compounding. Yung compounding, yung aggregation of marginal... Aggregation, ate. You're wrong. It's aggregation. Yung 1% worse ka every day, in just a year from okay, magiging kang bokla. So yun namang 1% better, you'll be 37 times better than your... Parang di ba, yung... Sige, Vinci, wait lang. Parang sa kunwari pag nag-diet, ito talaga sa diet ko to na incorporate sa sarili ko. Sa diet saka sa exercise, ang dali kasi ma-frustrate kapag masyado kang nakafocus dun sa goal mo na pumayat, mag-lose ng weight. Pero kapag nakafocus ka dun sa eat better, workout every day, hindi mo mapapansin, unti-unti, mo, lumag na yung pantalon ko, lumilit na pala yung tan ko. Hanggang sa eventually, ma-realize mo, nakuha mo yung goal. Pero hindi ka nag-focus dun sa goal. Nag-focus ka dun sa kung ano yung dapat mo gawin para makuha yung goal. Go, Vinci. Ako naman, the way I look at the graph, naisip ko lang din, sometimes, kasi may 365 days sa isang taon. And, reality speaking, hindi ka naman mag-i-improve every day ng 1%. May mga moments ka din na may moments of failure ka din. Like, part siya ng human experience. Pero if you look at the graph, yung setback mo na 1% is so much less impactful sa progress mo na 1%. So, habang tinitignan ko yung graph kanina, I was thinking, how many times have I beaten myself up for my small failures? Bakit parang end of the world na lagi? Oh my God, hindi ko nasubmit to. Oh my God, ang pangit. May feedback ako na hindi nagustuhan yung gawa ko. Sometimes, and ito naman yung toxic trait ko, and I think alam naman ng lahat, kapag napipidbackan ako ng hindi maganda, pakiramdam ko ang bobo-bobo ko, pakiramdam ko sobrang moral failure na siya. Pero itong graph na to reminded me na yung 1% failure mo in that one day, hindi siya dapat maging end of the world for you. Kailangan tanggapin din natin minsan may 1%. May mga araw na 1% mas setback ka. What's important is you try your best to improve 1% every day. Regardless of your success or failure sa endeavor mo na yon, doesn't matter. Kasi at the end of the day, mas malaki pa rin talaga yung gains kaysa dun sa losses pag in-accumulate mo siya. Ayun lang. Thank you so much, Vinci. Grabe naman ang mga pa-insight ni Vinci. Uy, Vinci, huwag ka naman na maging sad potato sa mga bagay. Ay, hindi na. Oo, ako. Tawag dito, medyo improving na. Medyo konting asar na lang. Pero, more... hindi kasi, wala akong sinisisi ha. Kasalanan ko talaga to. Meron ka. Alam ko na hindi naman siya kasalanan. Oo. Kasi ako naniniwala ko na kapag meron yung tao is hindi masyadong okay yung perception niya sa feedback, ibig sabihin hindi siya nag-grow sa environment na pwede kang magkamali. Oo. And I'm working on it. Kaya nga parang in part of adapting yung So may childhood trauma, ganun ba? Oo, kasi feeling ko ganun lahat talaga ng shit natin sa childhood nag-root, diba? So, and I've come into terms into work as I'm working on myself na okay, trauma response to, i-acknowledge mo, mag-move ka. And okay lang na mag-fail, basta okay lang na mag-fail every other day. Huwag naman every day.
Try mo pa rin yun. Huwag naman 8 hours a day. Oo, minor self-talk. Pwede naman kasing may 10 ka nagawang tama. Oo, tapos yung isang mali, okay lang yun, learning experience siya, pero hindi siya yung sole focus ng existence na, oh my God, nagkamali ka, wala ka ng karapatang mabuhay, gano'n. So, ayun, reminder lang din siguro yung graph na yan sa akin to be kind to yourself, kasi how you treat yourself, magmamanifest din kasi siya sa kung paano mo, especially if we're talking about leadership, and kung ikaw sa sarili mo, hindi ka pwede magkamali, mag-deplete siya sa tao mo, sa team members mo, sa champions mo, diba? So, kung hindi tayo bibigay ng allowance for failures and for mistakes, hindi din maganda yung magiging culture ng mga teams natin kasi matatakot din sila mag-atas. Yun nga yung malupit dun eh. Alin, ate? Yun nga yung hugot ko eh. Yun nga yung hugot ko sa sarili ko eh. Na parang, okay lang naman, magkamali kayo. Bakit pag nagkamali ako, parang hindi pwede? Diba? Baka pareho tayo ng childhood trauma. Diba? But parang I'm giving the same grace na hindi nyo kayang ibigay sa akin. Yan. Yun lang yung hugot ko. Naalala ko yung mga friends ko na nagsasabi sa akin, subukan mo kayang isulat lahat ng mga sinasabi mo sa sarili mo on paper. Tapos try mong i-assess, masasabi mo ba siya sa ibang tao? Kasi kapag hindi mo siya masabi sa ibang tao kasi sobrang rude niya, disrespectful niya, may something na kailangan mong ayusin. You're saying it to yourself. Tama. Oo. So, yun. Meron din dito, Vinci, yung, di ba, yung the negative things that you say to yourself, di ba? Yung negative compounding. Oo, actually. Nag-aano rin siya, nag-accumulate rin siya. Kaya, dapat talaga yung mga positive affirmations as much as possible. Kami, Vinci, meron kaming ginagawa sa mga technically low self-esteem pa din yun kapag sobrang harsh sa sarili mo. Sa team members namin na ganun, yung harsh sa sarili nila, yung sobrang critical sa sarili nila, pinag-daily affirmations talaga namin sa morning. Yung pagkagising. Para maganda ako. Charot. Pwede ba yun? Capable ako. Ikaw gumawa. Meron ako share sa yung daily affirmation. Nung medyo freestyle pa yung daily stand-up namin, hindi pa automated, may daily affirmations kami. Nilagay ni Ate Riza. Favorite ko yung basahin every time. Parang, I am capable, I have grace under pressure. Kahit 3 beses mo siya sabihin sa sarili mo. Eventually, magkakatotoo din siya. Oo. Diba? May impact talaga. Yung last na graph na nilagay dito ni James Clear is yung tungkol sa plateau of latent potential tsaka yung valley of disappointment. The way we treat our goals and see our goals. So, minsan kasi talaga, yun nga, kagaya rin naman ng sinabi na rin naman natin kanina na minsan, nafe-feel natin na parang hanggang dito na lang, na parang ba't ganun, walang nagiging result. Workout naman ako ng workout, diet naman ako ng diet, pero hindi lumalabas yung resulta na gusto. Nag-aaral naman ako, binabasa ko naman ito, nag-play naman ako, pero parang hindi ako gumagaling. So, minsan, lang tayo, we're just too harsh on ourselves kasi tinitingnan natin yung sarili natin. We're already comparing yung current state natin dun sa kung ano ba yung goal natin. Well, in fact, it's a gradual growth naman. Tsaka, yun nga, it's a curve, hindi siya yung diretso lang na growth. So, to summarize, ito po yung ating chapter summary. Basahin nyo na lang sa inyong own time yung chapter summary. Meron pa ba kayong gustong i-share ni Nang and Jana and Vinci before natin pag-proceed dun sa reflection? Share yung chapter summary para rin sa mga hindi makakabasa kasi expected ko naman na may mga hindi makakabasa ng book club. Akala ko nga mag-join din yung iba eh. Sana mas marami tayo next time. Yes. Gagawin natin to consistently to the point na feeling nila na mapo-FOMO na sila kasi sobrang ang dami na nating na-share sa isa't isa. Gusto ko umabot sa level na ganun, na level of influence na for everybody na, ay, dami kong nami-miss out. Pero maganda, tsaka gusto ko rin talaga nakakarinig ng sharing ng iba. Parang amplify learning. Ito, tsaka refreshing siya kasi narinig ko yung point of view ng ibang tao. Iba yung point of view mo
dun sa topic na yun. Tapos kapag nakarinig ka ng point of view ng iba, somehow it's refreshing kasi it gives you the opportunity to look at it in a different way. Ang perspective doon. Yes. Ay, sorry, meron pa wala akong naalala lang. Isisingit ko lang din. Pero sa chapter 1 na parang time magnifies the margin between success and failure. So it will multiply whatever you feel it. So right now, if you feel like a failure and hindi lumalabas yung results na gusto mo, it's because yun yung finifeed mo time and time again dun sa sarili mo na nagre-reflect sa actions mo. So yun din, parang it's a matter of yun nga, yung alam mo yung manifesting good things, yung affirmations, na nire-remind mo lang yung sarili mo na dapat ang finifeed mo sa sarili mo regardless of the situation is all good things. Kasi mag-multiply yung finifeed mo dun sa habits mo, yung finifeed mo dun sa goals mo, or yung finifeed mo dun sa time na sinaspend mo to attain your goals. Parang yun lang. Nakakatawa lang kasi sabi doon, parang yung pag bad daw yung habits mo, nagiging enemy mo yung time. Pero pag good yung habits mo, nagiging advantage mo yun. That through time makikita mo with your good habits. Parang mas, yung mga dating sobrang hirap ka na challenges, after a month or after 6 months of consistency or discipline on focusing and enhancing your habits, parang manina lang siya after a while. Parang last year, iniiyakan ko tong problemang to. This year, alam ko na yung gagawin ko. Alam ko na yung gagawin. Parang gano'n. Yun lang po. Bye-bye na po. Reflection na po tayo. Thank you! Nag-exercise na ako ng part ng habit natin everyday. So, after this, thank you so much pala sa pag-attend. Meron akong isi-send sa inyo na habit tracker. So, hindi ko alam. Gusto ko sana kasi meron tayong channel ng book club para yun lang yung may access. Hindi para i-gatekeep, pero para gusto ko for the gatekeep, silang nami-miss out. Gusto ko meron nilang ma-miss out na freebies. So, meron ba tayong channel lang sa PD? Meron tayong PD. May PD channel. Hindi ko magawa yung card. Ayun, nagawa ko na. Ito pala. I-add ko lang yung mga bago. Papad na lang po yung iba. Ay, puta, ba't ko din-add si Devin Stoker? Para lang informed siya. Si Vinci. Ano po? May PD kasi tayo na channel sa Slack PD. Doon ko po ilalagay. Kasali ako dun. Ay, bakit kasi natanggal yata ako sa PD. Dati kasama ako dito. Pero, ayun, bumalik na ako. Hello. Mag-send po ako ng habit tracker na libre from Atomic Habits. Tapos, by the end po ng Atomic Habits natin, bali 8 weeks po to, by the end, isi-share ko po sa inyo yung unpublished chapter ng Atomic Habits. Nagkaroon ako ng access bilang isang newsletter subscriber. Anyway, pagkatapos po ng meeting natin, ito po yung pagnilay-nilayan nyo bago matulog. So, who are you trying to become this year and which actions will reinforce that identity? And I thank you.